Huwag na nakakapal ang mukha nyo na kailangan nyo mag-record. Balitay pa po ang wala. Okay. Sige, hanggang 3:10. Bigyan ko sila hanggang 3:10. So start na tayo. Pero, so yun. Nakita niyo yung screen, audible ako, edible. Edible na ba ako sa inyo? Sarap. Ba't lang? Seryoso, edible na ako sa inyo. Nakikita yung screen visible. Yes. Sige. So, continuation pa rin to nung discussion natin last meeting. So last meeting, ano yung pinag-aralan natin? Foreign currency transaction, di ba? Sabi natin, nag-arise yon kapag, kailan ka ba mag-open ng cam? Hindi, di ba? Wala namang ano sa podcast. Ano lang muna tayo, radio type muna tayo today. So yan. Di ba sabi, yung foreign currency transaction, nag-arise siya kapag nakipag-transact yung Philippine entity sa foreign entity, kagaya nung pinag-usapan natin last time. Nare-recall niyo pa yun? Nag-review ba kayo? Or ni-recall niyo man lang ba yung discussion natin last meeting? So, wait lang. Gusto ko lang. So, yun. Sabi natin, di ba? Yung ingay na rinig niyo sa upuan ko yun. Pag walang kababalag ang nangyayari. So, yan. Sabi natin, yung foreign currency transaction, nag-arise siya kapag yung one Philippine entity nakapag-transact siya sa foreign entity. Tapos yung transaction, denominated dapat siya sa foreign currency. Kasi kung denominated din siya sa Philippine peso, kahit foreign entity pa yung katransact, hindi foreign currency transaction yun. Diba? Tapos, recall lang natin, ano yung mga dates na kailangan nating tignan kapag nag-account tayo ng foreign currency transaction? Anyone? Ano yung mga dates na kailangan nating bantayan? Yung 4. Tatawag ako. Miss Passy. Miss Passy. Miss Passy. Abigail Passy. Ano yung 4 na dates? Sige, game. Ano daw? Closing date na lang natandaan ko, sir. Ay, wow. Sa tandaan mo pa yung Wahi. Nagre-raise si Wahi. Wahi. Ay, napindot lang, sir. Ay. Kasagutin ba yung 4, sir? Tuwa na sana ako. Pero, tandaan ko naman yung 4. Sagutin mo na yung 4 na yan. Kanang mahiya. Tuwa na sana ako sa'yo eh. Game na. Yung ano, sir, yung una, ordering date, tapos transaction date. Transaction date. Tapos balance sheet date, then settlement date. Correct. So yun, yung 4 na yun, yung 4 na dates na yun yung binabantayan natin kasi relevant yun, di ba? Sabi natin, pag ordering date pa lang, wala pang i-record. Pero pagdating na ng transaction date, doon tayo initially magre-record, di ba? Tapos, next ay balance sheet date. Tapos, between transaction date and balance sheet date, meron ng gain or loss kasi meron ng ni-record initially. Tapos, kung hindi sakto yung payment sa balance sheet date, edi hiwalay si settlement date sa balance sheet date. So, between balance sheet date and settlement date, meron na namang gain or loss na magka-arise. So, kung gain or loss ba siya, ang question is kung gain or loss ba siya, madedetermine natin kung, depende sa transaction, di ba? Sabi natin. Pag importing transaction, meron kang liability. So, kapag tumaas, loss. Kapag bumaba yung foreign exchange rate, gain. Kapag exporting transaction, ikaw yung nagbenta, meron kang receivable. So, kapag tumaas, gain. Kapag bumaba yung foreign exchange rate, loss. So, ganun nyo lang siya i-analyze. Tapos, meron tayong mga rates. Meron tayong mga rates na kailangan bantayan. Spot rate, future rate, historical rate, mga ganun. Na medyo common sense naman yung nasa name na nila. Diba? So, ang question natin ngayon is, para sa next topic natin, what happens after ng foreign currency transaction? Okay, nakapag-transact ka, di ba? Nakapag-transact ka sa foreign entity. Tapos sabi natin, mag-account tayo ng gains and losses. So, tapos ginagawa na natin yon last meeting. Nagawa na natin yung pag-account ng gains and losses sa foreign currency transactions.
So what happens next? What happens next is magta-translate na tayo ng FS. Ano ibig sabihin ng translation? Like literal ba yan na from English gagawin natin Tagalog? Ano ba yun? So pag sinabing FS translation, di ba sabi natin, umuulan? Legit na ulan, hindi luha. Umuulan, di ba? Sa inyo din. Wait lang. Simula na naman siya. Kaya sa amin umuulan. Medyo sana huwag mawala na internet. So yun. Pag sinabing translation, ayun na naman kayo. Pag sinabing translation, di ba ulit, recall mo na natin yung sinabi ko last meeting, yung monetary unit principle. Di ba sabi sa monetary unit principle, dapat lahat ng accounts, lahat ng components ng financial statements nakapresent sa one single currency. So kung Philippine entity yan, edi dapat naka-Philippine peso, lahat na nakapresent sa FS. Tapos, eto na, gagawin natin to, translation of FS. So sabi natin, magta-translate tayo ng FS kasi from foreign currency transactions, ay from foreign currency denominated na accounts, kailangan natin i-convert sa peso. So halimbawa, so ito sagutin natin, bakit? Bakit nagta-translate daw ng FS? Sabi dyan, kasi dahil sa presence ng foreign operation. So kaya ka magta-translate kasi present daw yung foreign operation. So last time, yung pinag-aralan natin, foreign transaction, di ba? Foreign transaction. Yung nangyari doon, nakipag-transact ka sa foreign entity. Philippine entity ka, nakipag-transact ka sa foreign entity. Kaya ang tawag, foreign transaction. Pero pagdating na sa translation ng FS, ang nangyayari na ay foreign operation. So ano ba yung foreign operation? So what is foreign operation? Sabi dyan, pakisabi pag naglalag ako kasi medyo umulan na nga. Sabi dyan, it is an entity that is a subsidiary, associate, joint arrangement, branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of the reporting entity. So ang sabi lang dyan, what if meron ka ngang foreign operation? So ano daw yung foreign operation? So yun daw ay subsidiary. Di ba napag-aralan natin, merong parent and merong subsidiary sa business combination. So what if si parent ay Philippine entity, let's say Jollibee. Si Jollibee ay Philippine entity. Tapos meron siyang, let's say, subsidiary na nasa US. So ganun, kapag parent nasa Philippines, tapos meron siyang subsidiary sa ibang bansa, ang tawag doon, foreign operation. Kasi technically, yung subsidiary niya na nasa ibang bansa, foreign currency yung gamit noon, di ba? So pag kinumbine, di ba alam niyo naman na kapag parent and subsidiary, kinukombine yung FS, di ba? Para sa consolidated FS. So pag kinumbine yan, hindi pwedeng peso yung gamit ni parent, US dollar yung gamit ni subsidiary. So pag kinumbine sila, dapat parehas na peso kung i-report dito sa Philippines. So ganun. Halimbawa, meron ka daw subsidiary, meron ka daw associate, joint arrangement, branch. Kung hindi nyo nagagets ng iba, associate, joint arrangement, pinaka-basic na feeling ko may gets nyo dyan, itong subsidiary. Kasi napag-aralan natin yan. Di ba? Or, ito, medyo common sense, branch. What if meron kang branch sa ibang bansa? Ang concept lang, kailangan i-combine yung financial statements nila or i-consolidate kapag may parent and subsidiary relationship. Tapos, hindi nga pwede na dalawang currency yung may kita sa FS. So, kung ano lang yung isa doon, halimbawa, Philippine entity, parent, US subsidiary. So, pag kinumbine yun, dapat parent, yung currency ni parent, Philippine peso, dun siya lahat dapat ng accounts nandun. So, kung ano yung process ng pag-combine ng accounts sa pag-aral natin nung first sem. So, yun. So, dito, dahil nga magta-translate tayo, ang first question is, ano daw ang translation method? So, di ba magta-translate ka nga? So, ano din gagamiting method? So, meron daw tayong dalawa. Meron daw tayong gagamitin na dalawang translation methods. Yung isa ay, sabi niya pala muna, it's depend. Sabi niya dyan, charot, it depends. Sabi niya, it depends. Yan yung una. Sabi niya, ang question is, ano daw yung translation method? So, ang sabi ay, it depends. Kailan
Bakit it depends? Bakit it depends? Sagutin natin yan. Kasi daw, sabi diyan, um, if the functional currency is not the currency of a hyperinflationary economy, either closing rate daw, or temporal, or remeasurement method. So yun, kapag yung currency daw ay hindi currency ng hyperinflationary economy. So mamaya madidiscuss natin ano yung hyperinflationary economy. Pag sinabi lang na hyperinflationary economy, sobra-sobra yung inflation, like yung isang sakong pera, wala na siyang halaga. So kapag hindi naman daw ganun yung currency ng isang entity, pag hindi daw ganun yung functional currency ng isang entity, ang gagamitin mo daw ay dalawa, either closing rate method, CRM, tawagin natin siyang CRM, or temporal method, CRM and temporal. So kapag yung currency mo hindi ka affected ng hyperinflationary, ibig sabihin sobra-sobrang inflation, dalawa yung pwede mong gamitin, CRM at saka temporal. Pero kapag yung functional currency mo daw ay currency ng hyperinflationary economy, isa na lang yung gagamitin mo. Halimbawa, ilan ba yung inflation rate natin, sabi ni BBM? Di ba sabi niya, we're still low. Ay, we're not that high, di ba sabi niya? Kasi, guess who's high? Guess who's high? Di ba? Natandaan niyo yun, na tinanong si BBM regarding our inflation rate. Sabi niya, we're not that high. Di ba? So yun, hindi tayo part ng hyperinflationary economy kasi normal pa yung inflation natin. Pero for the case ng Venezuela, yung Venezuela Congratulations, Jeannie. You are 20 minutes late. Welcome. Welcome sa ating pag-uusapan. So yun, tandaan nyo maigi ha, pag yung functional currency ay hindi currency ng hyperinflationary economy, yung sinasabi ko kanina, pag sobrang inflation, dalawa yung pwede niyang gamitin, CRM and temporal. Pero kapag yung functional currency ay affected ng hyperinflationary, halimbawa sa Venezuela, pwedeng habang nakikinig kayo dyan, search nyo yung hyperinflation sa Venezuela. Ang tawag sa currency nila ay Bolivar. Sa ganun, Venezuelan Bolivar. Paki-research habang nakikinig kayo, hyperinflation in Venezuela para lang may idea kayo. So kapag ganun na yung case, hindi mo na pwedeng gamitin si closing rate method and temporal method. Ang pwede mo na lang gamitin ay restate and translate. Napag-aralan natin mamaya. Ito yung last topic natin. Ito yung last 2 topics natin para sa SEM na to. So tapusin na natin tong dalawang last 2 bullet points na yan. So discuss natin si CRM, discuss natin si temporal. Tapos ito yung last topic, restate and translate method. Medyo mabilis lang tayo. Joke. Medyo mabilis ba tayo? Hindi. So, yun. So, eto, makinig kayo maigi. Meron tayong second bullet, tama? Second bullet. Etong third bullet, sabi niya, to be discussed soon. So, ibig sabihin, ang pag-aralan muna natin ngayon ay, what if yung functional currency ay hindi, not, di ba dyan nakalagay, not a currency of hyperinflationary. Sabi natin, meron dalawa. Kapag ganyan yung case, dalawa yung pwede mong gamitin. So, kailan mo gagamitin si CRM? Kailan mo gagamitin si temporal? So, yun yung magiging question natin. Ito muna yung pag-aaralan natin. Second, tapos ipapaiwan natin tong restate and translate method para sa dulo na topic. So, unahin natin to. So, kailan CRM? Kailan gagamitin si CRM? Kailan gagamitin si temporal? Kasi yan yung dalawang options natin, di ba? Kapag ang currency, wow, mas late pa, 3:22. So kapag ang currency nga ay hindi currency na hyperinflationary economy, dalawa yung pwede mong gamitin, CRM and temporal. So ang question natin ngayon is, let's say na-establish natin na okay, hindi siya currency na hyperinflationary economy. So meron tayong dalawang option and kailan natin siya pwedeng gamitin. So case 1, nagbigay ako ng case dito. So case 1, sabi dyan, Philippine entity, o parent, Philippine parent. So, ang functional currency niya ay Philippine peso. Nangyari case 1 yan na. Si parent, ang functional currency niya ay Philippine peso. Tapos meron siyang US subsidiary. Ang functional currency ay USD. So, kung mapapansin nyo, si USD, si US subsidiary, meron siyang sariling functional currency. Diba? Ang functional currency niya ay yung
currency nung country, hindi nung parent. So kapag ganyan daw yung case, kapag hindi parehas yung currency, functional currency ni subsidiary sa parent, ibig sabihin daw, not integral or independent. Kasi kung mapapansin nyo, independent si subsidiary eh. Yung ginagamit niya na pera niya doon sa bansa nung kung saan siya nakalagay, USD. So, ibig sabihin nun, independent siya, not integral sa operation ni parent. So, kapag ganyan daw yung case, ang gamitin mo daw, closing rate method. Pero dito, tingnan niyo sa case 2. Si Philippine parent, Philippine peso yung functional currency niya, obviously. Tapos si US subsidiary, ang functional currency niya, Philippine peso din. So kapag ganyan yung case, parang ang nangyari, nakarely si subsidiary sa operation ni parent. Kasi saan siya kukuha ng pera? Sa operation ni parent, di ba? Kailangan merong ma-produce na pera si parent para maibigay kay subsidiary. Kasi yun yung functional currency niya, yun yung ginagamit niya sa operation. So dahil nakadepende siya kay parent, ang sabi diyan, integral siya. Integral siya sa operation ni parent or dependent, di ba? Dependent siya doon. Kapag ganun yung case, temporal yung gagamitin natin, temporal or remeasurement method. So sasabihin naman yan sa problem, magbibigay ng clue. Pwede niyang sabihin, the operation of subsidiary is integral or dependent. Kapag ganun yung sinabi, yun yung mga clue sa problem, edi gamitin mo temporal. Pag sinabi, the US subsidiary is independent or not integral to the operation of the parent, ibig sabihin nun, ang gamitin mo, ang sinasabi ng problem, gamitin mo, CRM, di ba? So, basahin niyo lang yung problem, tignan niyo yung mga clues doon, so ganun niyo siya magigets. Or, pwedeng explicitly sabihin ng problem, ang functional currency ni parent ay peso, ang functional currency ng subsidiary ay USD. So, pag in-analyze mo yan, ito siya yung case na yan, case 1. So, ang gamitin mo, CRM. So again, balikan mo lang tong rule na to. Kapag nagsasagot ka ng translation of FS. And then magigets mo na siya. Kapag hindi magkaparehas, CRM. Kapag parehas, temporal. So puntahan natin in detail paano gamitin si CRM, paano gamitin si temporal. Nakasunod pa naman kayo, no? Medyo basic pa lang siya, comparison, side by side. Okay. So, yan. So, eto, closing rate method. Sabi niya, also known as translation from functional currency into the presentation currency or FCPC. So, paki-familiarize yung term na yan. Pag lumabas yan sa problem, use the FCPC method. So, yan lang rin yan, closing rate method. Huwag na kayo ma-confuse. So, yun. Sabi niya, this method is used in foreign operations. Hindi, if pala yan. If foreign operations operate independently in economic and financial matters. So, kagaya na nabanggit ko kanina, independent. So, kapag independent, gamitin mo si CRM. Like, wala kang pake sa operation ni parent. Kasi nga, anong pake ko dyan? Yung operation ni parent, peso, yung operation ko, USD. So, wala akong pake. Kahit malugi ka dyan, kumita ka, ang gagamitin ko pa rin yung USD ko dito. So, hindi ko kailangan ng peso mo. So, ganun nyo lang siya imaginein, kagaya nitong case 1. Sabi niya, functional currency is not the presentation currency, should be the local currency unit. So, yun lang rin yan. Yung presentation currency dapat si local currency unit. Hindi na mahalaga yan. So, punta tayo dito. Ang masasabi ko lang ay ang dami. Ang dami talaga. Pag na kaya to, laktawan na kayo natin to. Charot lang, kailangan to. Pag nalaktawan natin to, times 10 na naman yung hirap ng next na topics. So, ito na lang yung pag-aralan natin. So, yan. Di ba nagka-translate tayo? Tama. So, sabi dito, translation ng FS. Foreign currency translation. So, dahil nagka-translate tayo, kailangan nating gumamit ng iba't ibang
iba't ibang rates. Di ba nabanggit na natin yung mga rates last time? Historical rate, spot rate, closing rate, future rate, mga ganun. So this time, mag-introduce na naman tayo ng mga rate. Pero same lang rin siya halos. This time, pag-aaralan natin, depende sa account, ano yung gagamitin mo na exchange rate. Depende sa method. Wait lang, silip tayo ng mabilis. Ito ang CRM. Ganyan siya kasimple, CRM. Pero pagdating sa temporal, ganyan lang rin siya kasimple. So, anong pinagkaiba nila? Makikita nyo mamaya. Pero ang gist, ang concept nito ay, depende sa method, magbabago yung mga rates na gagamitin mo. So, kailangan lang ulit ng konting sauluhan. Dito, balik tayo dito. Paki-screenshot na lang para mamaya pag nagtanong-tanong tayo or pag nag-answer tayo ng problem, masagot natin siya. So, ito, medyo basic lang siya. Ang tawag sa method ay yung CRM ay closing rate method. So, dahil closing rate method siya, ano gagamitin mo rate? Majority dyan ay yung CR din, closing rate. Mapapansin nyo, kapag asset yung account, closing rate. Kapag liabilities yung account, closing rate din, or year-end exchange rate. Kaya yun yung name niya, closing rate. So, yun. Magkakaiba lang siya dito. Kapag income and expenses, sabi dyan, exchange rate as of transaction dates. Theoretically lang. Pero sabi niya dyan, theoretically lang. Kasi, impractical siya. Halimbawa, di ba, income and expenses account, di ba, mga sales yan, sales, pangit. Seryoso, nag-message sa akin, pengi, kiss lang. Ads lang siya. Sobrang alam niya yung buhay ko, yung katangahan ko sa buhay. Kaya pati yung ads, puro ka-abnormal na nagalabas. Anyway, that's algorithm 101. So yun, sabi natin, kapag assets and liabilities, closing rate, di ba sabi natin, kasi yun yung name ng method eh. Closing rate, assets, liabilities, hanapin mo lang si closing rate, very straightforward. Kapag income and expenses, sabi niya, theoretically, kung ano yung exchange rate nung nangyari yung transaction, yun yung gamitin mo. Pero sabi diyan, impractical daw yan. Kasi sobrang dami nang nangyayaring income and expenses transaction. Halimbawa, yung sales na lang, focus tayo sa sales. Kunyari malaki kang kumpanya, araw-araw ka nakakabenta, like oras-oras, minuto. Ano example? Save More. Hindi. Malaking kumpanya ba yung Save More? Hindi. SM, sige SM. Di ba? Sa SM, pwedeng minuto or oras-oras nakakabenta ka. And yung volume ng transaction, ng sales transaction, hindi lang yan 1,000 sa isang araw. So, hundreds of thousands yan, di ba, pag kinombine. So, yun, imaginein mo, yung 100,000 na transactions na yun, i-convert mo siya based sa transaction exchange rate. Di ba? Sobrang impractical nun. So, for practicality purposes daw, pwede daw natin gamitin si average rate pag income and expenses. So, para makuha si average rate, kunin mo lang daw yung midpoint. Beginning exchange rate para sa beginning ng year, exchange rate sa beginning ng year. Tapos, exchange rate sa end ng year, divide mo lang siya sa 2. So, beginning plus ending divided by 2. Simple average, di ba? Ganun yung simple average sa accounting. So, again, theoretically, sa income and expenses, sabi natin, kunin mo yung exchange rate ng transaction dates. Pero dahil impractical yon, dahil sa volume ng transaction, gamitin na lang daw si average for practicality purposes. So yun yun. Again, asset and liabilities, closing rate. Hanapin mo si closing rate. Income and expenses accounts, average rate. Mag-settle na tayo doon, average rate. Walang magsisettle. Ano na yan? Agree na tayo doon. Mag-agree lang, pero hindi magsisettle. Average rate. Alam ko ng phone. So, yan. Next na account na pag-aralan natin, contributed capital accounts. So, pag nakita niyo yan sa problem, contributed capital accounts, mga share capital accounts, and share premium. Yan lang yung hanapin nyo. Share capital and share premium, pakitandaan, ang gagamitin nyo daw ay historical rate.
Kailan ba yan present? Kailan present si share capital and share premium? Kapag nag-declare, di ba? Kapag nagbenta ng shares. So, magre-record ka ng share capital, magre-record ka ng share premium kung merong excess. So, kapag ganito daw yung case, kapag meron yan sa problem, contributed capital accounts, hanapin mo si historical rate. Punta na tayo dito, components ng RE. So, ano ba yung components ng RE? Retained earnings, ano yung mga pumapasok sa retained earnings? Number 1, beginning balance. So, kung first year yan, hanapin mo si historical rate. Kapag subsequent year na, mamaya ma-discuss natin ito mamaya. Pero for now, is i-rundown lang natin ano yung gagamitin. Kapag first year, hanapin mo daw si historical rate. Kapag second year na, halimbawa 2023. 2023 and 2024. Kapag 2023, halimbawa 2023 si year 1, hanapin mo daw si historical rate. Pero pag 2024 na, ang gamitin mo na yung translated balance na ng 2023. Kasi parang i-carry over mo lang siya, ganun yung concept. Kung 2023, first year, gamitin mo si historical rate. Pag 2024 na, gamitin mo na lang yung translated balance ng 2023. Yun yung sabi sa RE, beginning balance. Kapag PL, plus or minus PL, di ba? So exchange rate, parang ganun din, same lang sa income and expenses. Di ba? Ito, income less expenses equals net income or net loss. So ito lang rin yan siya, profit or loss. So same lang rin, dahil dito yan manggagaling sa income and expenses, the average din yung gamitin mo. Same explanation kanina, supposedly, transaction date, rate ng transaction date, pero dahil sobrang dami nga ng volume, average rate na lang. Tapos ito, dividends, historical rate lang rin. Rate as of transaction date or simply historical rate. Kung ilan yung rate nung nag-declare ka ng dividends, historical rate, di ba? So yun lang yan. Recall natin, assets and liabilities, closing rate, quick recall, asset and liabilities, closing rate. Kapag income and expenses, supposedly, yung rate ng transaction dates or historical rate. Pero dahil impractical yan, dahil sobrang dami ng transaction, gamitin na lang daw si average rate. Yung contributed capital, and share premium, historical rate, kung ilan yung rate nung nag-declare, ay nung nagbenta, nung nag-issue ng shares. Yung RE, meron tatlong components, beginning balance, PL, and dividends. Yung beginning balance, ang rule, pag first year, gamitin mo si historical rate. Pag subsequent year na, translated balance na noong last year, i-carry over mo lang siya. Yung PL, dahil nanggaling lang din yan dito sa income and expenses, same lang, average. Yung dividends, historical rate. Punta tayo dito. Feeling ko example na to. Tagal-tagal pa pala. Para nakakapag-sisi. Na in-online class ko to. Wait lang ah. Ito yung sasagutin lang natin. Sige. Saan nga tayo? Dito tayo. So yan. Laktawan natin to. Mga basic lang, ituturo ko sa inyo dito. Kasi pang board exam to ng BSAU. Yung mga complicated, like eto, hindi ko na ito bibigay sa quiz and exam. Ang bibigay ko lang sa inyo, eto, pinagawa ko to sa BSAs. Yan. Yung ganyang kahaba. Pinapagawa ko sila yan. Pero laktawan natin yan sa inyo. Ganito yung question lang naman sa quiz and exam nyo. Ganito. Sobrang straightforward. Apply nyo lang yung rule, basic rules. So, punta tayo sa temporal. Pakitandaan nyo yung mga rates na ginamit kanina sa closing rate sa CRM. So, this time, punta na tayo sa temporal. So, sa temporal, unahin natin to. Congratulations, Rooney. 37 minutes late ka lang. Sorry. Ano ba sabi niya? Sorry. Not accepted. Sabi ni Rihanna, you're only sorry because you got caught. Sana katulog din yung next sa work nyo. Ano daw?
Ano daw? Nakatulog daw? Di ba ganyan yan eh? You're only sorry because you're caught. Ano yan eh? Apologies, recognized pero not accepted. Ganun. Mapaghiganti, vengeful. Ganun dapat i-atake natin. Anong maging mabuting tao? Anong be the bigger person? Walang ganun. Hindi pwedeng maging bigger person. Ay, wala tayong matapos. Kaganyan, di ba? Feeling ko talaga, Louie, yan na naman yun lang yung reason ba't ka nag-join dito. Hindi ka talaga may kinig kasi may nagre-record naman. Ang habol mo lang talaga, Ay. Ayaw nga, magkaiba yung boses niya eh. Sobrang lalim ng boses. Ang laki. Sobrang hard. Sobrang hard ng voice. Ano daw? Ano daw? Okay. So yun, punta na dito. Unahin natin yung tatlong accounts dito na merong same. Sabi dyan, contributed capital, based on discussion kanina, historical rate. Ulit-ulit na yan. Pag retained earnings, beginning balance, first year historical rate, dividends, exchange rate as of transaction rate. Same lang din yan eh. Same lang din yan. Income statement items or PL, average rate. So, eto yan. 1, 2, 3, and 4 na nasa lower part, same lang. Nagkaiba lang yung wordings dito para sa income statement items, pero ang concept niyan, income statement items, PL, historical, ay average rate. So, dito, balik tayo dito. Ang pinagkaiba ng temporal sa closing rate method is, yung nandun sa part talaga ng assets and liabilities. Di ba sa closing rate method, sobrang straightforward. Pag closing rate method, assets and liabilities, convert mo lang using closing rate, di ba? Sobrang straightforward. Pero, pag temporal method na, kailangan mo na siyang i-classify into monetary items, non-monetary items at historical cost, and non-monetary items at historical fair value. So parang ang concept, ihiwalay mo muna si monetary items sa non-monetary items. Diba? Yun yung dalawang major classification, monetary and non-monetary. Tapos doon sa non-monetary, kung mapapansin nyo, kinlassify pa ulit siya into two. So, pwedeng non-monetary items at historical cost, tapos non-monetary items at fair value. So, ganun. Ang rule, kapag monetary items siya, based sa discussion natin last time, ano ba yung mga monetary and non-monetary items? So, balikan nyo yun. Ang rule lang, kapag monetary item siya, closing rate. Translate mo siya using closing rate. Pero kapag non-monetary items at historical cost, translate mo siya using historical rate. Kapag non-monetary items at fair value, translate mo siya at the date of revaluation or fair value determination. Usually, guys, yung non-monetary items at fair value, pakinote, closing rate lang rin to. Kasi ang fair value determination ay ginagawa sa year-end, di ba? So kung ang fair value, yung fair value determination ay ginagawa ng year-end, closing rate din yun, di ba? December 31, closing rate. So, tandaan nyo na lang, kapag monetary items, closing rate. Kapag non-monetary items at historical cost, nasa name niya naman, historical rate. Kapag non-monetary items at fair value, sabi niya dyan, yung exchange rate daw at the date of revaluation or fair value determination. Pinahaba niya lang. Pero, ang sense niyan, every December 31 naman nag-revalue or nag-fair value, nagda-determine ng fair value. So, technically, closing rate din to. So, closing rate, historical rate, closing rate, historical rate, tapos same na ng rule dyan sa baba. Ganun lang. Madali lang siya. Medyo kailangan nyo lang siyang magsaulo ng content. Sobrang content. Again, wag natin pag-aralan yan. Eto, sagutin natin to. Ganito lang yung mga questions sa inyo. Lang, big word, di ba? Yan ka na naman, sir. Tapos may magreklamo na naman dyan. Kalayo ng tinuro niya sa quiz. Kahit talaga. So yan. Makinig kayo and sundan nyo to ngayon pa lang, yung problems na to. May quiz na kayo next meeting. Legit na yon. Combination na ng lahat ng topics na madidiscuss natin.
So yan, problem number 1. Siyempre number 1 yan, ano naman, 14. Kakasimula ko lang natin. So problem number 1, sabi niya, a foreign subsidiary of Decker, wow, Deck. Charot lang. Charot lang, recorded nga, wala to. Recorded nga, wala to. Pakikat yun. Pakikat ang Deck. Yan nabanggit doon. So yun, sabi niya, a foreign subsidiary of Decker Corporation, sabi niya, has certain balance sheet accounts on December 31, 2019. Information relating to these accounts in Philippine pesos as follows. So meron dyan, translated at, tapos binigyan ka ng current rates, December 31, di ba? December 31, 2019, yung detail. Nakalagay ay current rate. So kung current rate yan, para sa December 31, 2019, yan si closing rate, di ba? Closing rate yan, December 31, 2019. So si current rate na tinutukoy dyan, closing rate din yan. Tapos, meron dyan, merong closing rate or current rate, at saka historical rate. Historical rate. So yan, wait lang. Na-distract ako sa sa politiko. Narinig niyo ba siya? Sino nga yan? Sino nga yung guy na nagsasayaw-sayaw? Basta yun. So ang question is, makinig maigi, sabi niya, what total amount should be included in Decker's December 31, 2019 consolidated balance sheet for the above accounts if subsidiaries foreign operations operates independently in economic and financial matters or not integral to the operation of the parent. So yun yung sinasabi ko kanina, sa problems merong clue. Huwag ka na lang talagang tatanga-tanga, hindi mo pa makita. Nandiyan na nakadildil na sa'yo. Sasabihin mo na naman, malaya sa in-discuss. Charot. Yan, may mga ganyang clues. Alam mo yun, yung sa meme. Darating yung time na yayaman ka pero merong clues. So yan, example niyan, at yung sasabi ko na sa problems, may kita niyo mga clues. Hindi sasabihin directly or pwede rin directly, ganyan. Ay hindi sasabihin directly kung ano yung method na gagamitin mo, pero merong clues nga sa problem. Halimbawa diyan, sabi niya, subsidiaries foreign operations operates independently. So yan, sa term pa lang na yan, sinabi niya nag-ooperate daw independently yung foreign operations. Sa palagay niya na yung gagamitin na method. Nag-ooperate daw independently, ibig sabihin magkaiba yung functional currency ni subsidiary sa parent. Tama si Kim, di ba? Nakikinig. She's listening. So yun, di ba? Case 1 yan, di ba? Philippine entity, peso, subsidiary, USD. Yun yung example ng independent kasi wala akong paki sa operation mo. Ang gagamitin ko, USD. So yan, merong ganyang mga clue sa problem. Operations, foreign operations operates independently. So kapag ganyan yung case, alam niyo na dapat na CRM, di ba? Tapos sinabi niya pa dyan, not integral. So kapag not integral, CRM din, di ba? So yan yung mga clues. Kailangan mo na lang maging matanglawin. Matanglawin sa clues, hindi sa katabi mo, sa sagot ng katabi mo. Gagamitin niya na naman yung mga words ko against me, di ba? Sabi mo, sir, maging matanglawin. Sarap na. So yan. So dahil CRM yung method, sabi natin, nagagamitin natin kapag CRM, assets and liabilities ay closing rate. So na-establish natin kanina na itong current rate ay closing rate din yan kasi December 31, 2019 eh. So pag tin-translate mo dyan, ang tanong is, what amount should be included in Decker's December 31 consolidated balance sheet for the above accounts para doon sa mga accounts na yan? So, ang gagawin mo na lang dyan, regardless, hindi mo na yan i-classify kung monetary ba or non-monetary, assets and liabilities, automatic closing rate. So, marketable securities at cost, 65,000. Syempre, kunin mo si closing rate or current rate. Closing rate din yan. Again, pakitandaan, closing rate din to. Di ba sabi ni, okay, alam ko na CRM tong problem na to kasi independent daw eh. So, CRM yung gagamitin ko. So, sabi ni sir, kapag CRM, assets and liabilities, dapat closing rate. Tapos, di mo nakita si closing rate sa problem.
Sabi niya, sir, closing rate. Bakit wala man closing rate dito sa problem? Current rate man to at saka historical rate. Tuktukan kita, sampalin, di ba? Sa sampalin. Di ba? Nakita mo na dyan? Current rate, tapos ang date ay December 39. Malamang, yan din si closing rate kasi nga December 31 yung date. So, eto, closing rate din yan. So, sabi natin, regardless, kapag asset and liabilities, wag mo na i-classify. Kung monetary ba siya, non-monetary, automatic na yan, parehas, closing rate. So, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Total netong closing rate, 645. So, ang answer natin ay 645. So, ganyan lang kadali yung magiging question sa inyo sa exam and ang tawag doon, quiz, sa quiz niyo next week. So, ganyan lang. Pakitandaan nyo lang yung rules sa closing rate, tandaan nyo yung rules sa temporal. Sobrang straightforward ng closing rate kasi hindi ka na mag-identify ng monetary and non-monetary. Kaya, pag nagkamali ka pa dyan, charot lang. Kababa ng attention span ko, visit. Wait lang. Nagsayaw. Bloom ka ba eh? Okay na, wala na sila. Dapat talaga mag-election ban na. Destructive siya sa environment and sa classes. May nag-notif. Nag-sound ng notif. Sana wag mag-appear sa screen ko. So, eto. Next problem, bago tayo lumipat sa next topic. Marami ko pala. Marami pa pala. Diba, sinagatan ko na. Bobo. Ay, hindi. Well, joke lang. All yung buzzwords. Ay, narinig. So, to. Next. Next question. Sabi niya, certain balance sheet accounts of a foreign US subsidiary of yan, K company. K company, di ba? Pwede natin nahirapan sa sarili natin. So, yan. Subsidiary daw si K company. So, ito daw yung certain accounts at December 31, 2019 have been measured into Philippine pesos as follows. Ito na naman, nandito na naman yung date. December 31, 2019 na naman, tapos current rate na naman yung label. So, hindi mo na naman nakita si closing rate. Tapos nagreklamo ka sa akin sa quiz. Sir, wala yung closing rate. Babalibag talaga kita eh. Kahit kasing laki ka ni Kyle. Kahit kasing laki ka ni Kyle, ipupurso talaga kitang mabalibag. Thanks. So, yun. Ang question is, what total amount should be included in case December 31, 2019 consolidated balance sheet for the above accounts if, sabi niya dyan, subsidiaries foreign operation is integral to parents operation. So this time, sabi niya, integral na daw or dependent. So anong gagamitin natin? Gagamitin natin, sabi dyan sa problem, yung clue nyo ay integral. Yung operation daw ay integral, dependent. Ibig sabihin, parent entity, Philippine peso, foreign entity, Philippine peso din. So kapag ganun yung case 2, ano yung gagamitin natin? Temporal, di ba? Temporal method. So pagdating sa temporal, doon na tayo magka-classify, di ba? Kung monetary item, naghang din ako sa inyo. Ay, naghang ako sa inyo. Namatay bigla yung monitor ko. Naghang ako sa inyo, hindi. Off ng cam, tapos open lang. Kasalanan ng monitor ko yun. Kasalanan talaga ng monitor ko yan. Nakita niyo na ulit ako? Hindi, kasi ayaw na mag-open ng camera ko. Try again. Wait lang, kalma. Yes! Dismiss. Wait lang. Sinisira talaga. Ayaw talaga napakita yung face ko. Okay lang. Bakit?
Sabi niya, Meet can't use your camera. Hindi daw pasok sa Latina standard. Okay. Wow. Dismiss. Okay, sige. Ayaw mag-open ng cam ko. For whatever reason. Sige, Miss Amudyo. Siguraduhin niyo lang nakikinig kayo dyan, ha? Siguraduhin niyo lang talaga. So, okay na. Na-establish natin kanina na dahil integral siya sa parents operation, ang gagamitin natin ay temporal. So, pagdating sa temporal, again, i-assess na natin kung monetary item ba siya, non-monetary item, monetary item. Kapag non-monetary item siya, either non-monetary item at historical cost, tapos non-monetary item at fair value, di ba? So, una, ito pala, clue natin, integral to parents operation, ibig sabihin, temporal, di ba? So, ang gagawin nyo kapag temporal, di ba sabi natin as a rule, ika-classify mo kung monetary ba siya or non-monetary. O sabihan nyo nga kapag bumalik na yung cam ko, yung cam, CAM, yung camera ko, kapag kasi, bakit ko lang i-clarify? Anyway, kasi, sa ngayon, naka exclamation point pa rin siya na bawal mag-open ng cam. Baka lang mamaya bigla mag-open tapos, di ba? So, yan. So, yung gagawin natin, again, sa pagsagot ng translation problems, kailangan mo i-identify kung ano munang method yung gagamitin. So, dito sa problem na to, na-identify na natin na temporal, di ba? So, ang next step is, aalamin mo kung monetary ba siya or non-monetary. Balikan lang natin ng konti. Ito. Pero mga example kasi dito. Nakita niyo yan? Monetary items, cash, fixed deposits, receivables, payables, most liabilities. Pag non-monetary items at historical cost, fixed assets, investments at cost, prepaid items except prepaid interest. Kasi yung prepaid interest again ay monetary. Di ba sabi natin, lahat ng may word na prepaid, non-monetary except prepaid interest. Kasi kapag nakita niyo yung prepaid interest, monetary yan, automatic. So yan, inventories, intangible assets. Kapag non-monetary assets at fair value, trading securities, inventories carried at replacement cost, and revalued fixed assets. So paki-familiarize ko pag binigay ko na sa inyo yung slide kasi dyan lang iikot yung questions pagdating sa temporal. So yan. Nakita niyo doon kanina sa binigay ko, receivable. So kapag receivable yan, wala nang bearing kung current or non-current. So automatic monetary yan kasi receivable. Prepaid insurance, sabi natin kanina, lahat ng may word na prepaid ay non-monetary except prepaid interest. So, etong prepaid insurance, dahil may word yan na prepaid, as a rule, non-monetary yan, di ba? Except prepaid interest. So, non-monetary, goodwill ay non-monetary din, obviously, di ba? So, yan. Para dun sa receivable, kunin natin si closing rate as a rule. Balik ulit natin doon, di ba? Balik-balik tayo. Kapag monetary items, closing rate. Kapag non-monetary items, historical rate. Parehas lang yan, historical rate. Ito pala, non-monetary items at historical cost, historical rate. Tapos non-monetary items at fair value, closing rate din. So yan. Dahil non-monetary asset to, dahil monetary asset yung first two, kunin natin si closing rate. Dahil non-monetary naman yung last two, malamang hindi yan fair value kasi wala naman nakasulat yan at fair value. So, ang kunin mo ay historical rate. And obviously, wala naman dyang, dalawa lang naman yung pagpipilian mo, closing rate and historical rate. So, etong dalawa, yung non-monetary items na yan, at cost yan, kunin mo si historical rate. So, para dun sa first two, dahil ang gagamitin natin sa kanila ay closing rate or current rate, so that's 200 plus 100. Tapos dun sa dalawang non-monetary items, gamitin natin si historical rate, that's 55 and 85. Ang magiging total niyan ay 440. So, ganyan yung crucial pagdating sa temporal. Dapat marunong kayo mag-determine ano yung monetary, ano yung non-monetary, tapos i-apply nyo na yung rules. Tatlo lang naman yung sasauluhin nyo doon, di ba? Pag monetary, closing rate. Kapag non-monetary at cost, historical rate. Kapag non-monetary at fair value, current rate na din. So, yun. So, answer natin dito ay 440. So, eto, medyo comprehensive. Pagdating sa medyo mas comprehensive, eto na siguro yung pinaka magiging basis nyo kung magre-review man kayo kasi ang dami ng accounts dito. Other than dun sa mga slides. Para mas ma-familiarize nyo yung mga accounts, pwede ito, I suggest, ito yung balik-balikan nyo.
para malaman nyo alin yung monetary, alin yung non-monetary. So, ito sabi diyan. Certain balance sheet accounts of a foreign subsidiary of Fuji Company at December 31, 2019 have been converted into Philippine pesos as follows. So, given ulit si current rates, malamang si closing rate ulit yan, ulit-ulit na tayo kasi nga ang date ay December 31, 2019. So, current rates, tapos historical rate, given. Sabi niya, number 1, case 1, assume that the local currency units in the subsidiary's function is the subsidiary's functional currency. What balances does a consolidated balance sheet report as of December 31, 2019? So, ano ibig sabihin ng number 1? Assume daw na yung local currency unit nung subsidiary is the functional currency. So, halimbawa, yung subsidiary natin, nasa US. Yung local currency unit ng US ay USD. So kung yung local currency unit daw, yun din yung functional currency niya, ibig sabihin, Philippine peso yung parent, functional currency USD. Anong case yun? Anong gagamitin nating method? CRM, di ba? Kasi yung local currency unit, yun din yung functional currency. So ito yung another clue ha, ito yung babantayan nyo. Kung yung local currency unit ba, doon sa place ng foreign subsidiary ay yun din yung functional currency niya. Then analyze mo na lang doon sa scenario natin. So tama yung sinabi ni Miss Calizo. Ang gagamitin natin dito ay CRM kasi nga yung local currency unit niya, yun din yung functional currency unit. Whereas sa number 2, sabi niya, assume that the Philippine peso is the subsidiary's functional currency. So yung subsidiary, si Fuji Company, so kunyari Japan to, di ba? Malamang. So kunyari, yung Japanese na entity, ang functional currency niya ay Philippine peso. Anong case to? Temporal, di ba? Kasi parehas sa Philippine peso. Philippine peso yung parent, yung subsidiary, Philippine peso din. So yung case na yun ay temporal. So pag CRM, sagutin nyo nga, number 1, anong sagot? Pag CRM, sobrang basic. Di ba na-establish natin, case 1, CRM, case 2, temporal. Anong sagot kapag CRM ang hinahanap? Number 1. Ano ba yun? Wala na bang ibang ano dyan? Estudyante dyan? D. Sobrang correct nung D, di ba? Bakit D? Kasi, na-establish na natin na CRM yan, di ba? CRM method. And sabi natin, regardless, kapag CRM method, regardless, kapag asset and liabilities, wala ka ng distinction. Closing rate na lahat. So dito, dahil CRM yung number 1, gamitin mo na lahat dyan si current rate, di ba? Current rate na lahat. So ang total is 1,718,000. So medyo straightforward kapag CRM. Literal na hindi na kayo mag-iisip. So yan, 1718. Thank you sa mga nagsasagot. So tama yan, 1718 para sa number 1 kasi CRM. Sabi natin kapag CRM method, kunin mo si closing rate. So dito, ang closing rate, etong row na to, di ba? Itong column na to, 1718. So punta tayo sa number 2 kapag temporal. So kapag temporal method, eto na yung crucial, kailangan marunong ka mag-determine ano yung monetary, ano yung non-monetary. So simulan natin kay notes receivable. Sabi natin, lahat ng receivable, based sa discussion natin kanina, monetary. So notes receivable, merong word na receivable, monetary. Sabi natin, lahat ng may word na prepaid, except prepaid interest ay non-monetary. So exception to sa rule, prepaid interest, so monetary. Eto, may word na prepaid, pero hindi naman yung prepaid interest, monetary or non-monetary. Malamang, kasasabi ko lang, non-monetary, di ba? Non-monetary. So kapag monetary, ang gagamitin natin ay closing rate. Kapag non-monetary, ang gagamitin natin ay historical rate. Bakit ganyan? So patent, non-monetary. Marketable securities at cost, non-monetary. Trademarks, non-monetary. Goodwill, nabanggit na natin yung kanina, non-monetary. Marketable securities at market value. Ano yan? Marketable securities at market value. NM. Inventories, non-monetary, state lang. Accounts receivable, cash, billings. 770. Ito ata yung error last time. Wait lang. Pakitotal nyo nga
Paki-solve nga yan. Paki-total tong 240, 10, 15, and 100. Tapos 80, hanggang dito na yan, di ba? Hanggang dito na yan. Paki-total nyo nga yan. Lahat, yung mga naka-shade. Feeling ko ito yung ni-raise as question nung nakaraan. Makakuha niya ba si 1170? 1770? Shh. 80 plus 170. Ay na eh. Plus 2 plus 75. Plus 15 plus 170 plus 420 plus 1110. Actually, this is A. Realize ka na. Nung nag-raise ng question sa inyo, di ba? Charot lang. Shape outline. This should be 100. Yan pa naman kayo, no? Palibasa yung NM lang na alam niyo, night market. Diba? Diba? Nag-agree ba kayo dun sa revision? Na yung marketable securities at market value, dapat ano yan? Dapat yan ay monetary kasi measured at charot lang. Tama nga yun. NM talaga. Tama ba? 1790, paki-resolve nga. 240 plus 10 plus 80, 170, 130, 55, 210. Nandiyan pa ba ako? Hindi talaga kayo nakikinig dahil may recording. Hindi niya siya na-solve. Again, eto. 1790 na siya, tama? So yan, na-raise kasi yan last sem. So tama rin naman. So yung marketable securities at market value, yes, non-monetary yan. Tapos sabi natin, hindi historical rate, di ba? Current rate dapat. Kasi yung pag market value, parang fair value yan, di ba? Kailan nag-assess ng fair value? Sa end ng date, December 31, 2019. So instead na 90, 110. Although non-monetary nga yan, yung marketable securities. Pero sabi natin, kapag non-monetary asset at fair value, closing rate. So 1110. Kaya makukuha niya dyan si 1790. So eto, medyo comprehensive na tong problem na to and sobrang dami na ring accounts. Pwede niyo siyang gamitin for review purposes. Ito yung balik-balikan nyo, maliban pa dun sa presentation kanina. So final answer dyan, 1790. Tina-recall ko siya, di ba? Yan. Nangyari dito. So next problem. So next problem, sabi niya, an entity acquired all the share capital of a foreign entity at a consideration of 9 million baht. Bakit ganyan? Sige. Lagay ko na dyan. So sabi niya, an entity acquired all the share capital of a foreign entity at a consideration of 9 million baht on June 30, 2019. The fair value of the net assets of the foreign entity at that date was 6 million baht. The functional currency of the entity is the peso. Tapos the financial year end of the entity is December 31, 2019. The exchange rates at June 30, 2019 and December 31, 2019 were 1.5 baht and 2 baht respectively. Ito rin ata, may error din dito eh. What figure evolution yun? December 31, 2019. 3M divided by
1. Merong, wait lang, escape. Ito din, may mali din dito. Wait lang Please bear with me. Saan ko na yan eh. Ganyan siya. So yan. Ang nangyari lang dyan, nagkaroon ng bilihan, nagkaroon ng business combination. So binili daw nung entity, yung foreign entity. So consideration transferred, 9 million baht, na given yan at fair value at 6M. Makakuha mo based sa basic discussion natin ng pag-compute ng goodwill and GBP, makakuha mo goodwill na 3M kasi 9M plus 6M, 3M, goodwill kasi hindi naman negative. So ang tinatanong lang dyan, magkano daw i-report si goodwill sa year-end? Diba based sa mga previous discussion kanina, yan, dito na lang. Si goodwill, non-monetary, reported at historical rate, di ba? Goodwill, non-monetary, reported at historical rate. Ganito din, sa case din na to, goodwill, non-monetary, reported at historical rate. So dito, tinatanong ka lang, magkano mo daw i-report si goodwill? So dyan, yung goodwill mo ay 3M, tapos, bakit pinalitan ko ng 1? Kasi, yung historical rate noong June 30, 2019, kung kailan nagkaroon ng business combination, ay 1 yung foreign exchange rate. So instead na, sarap lang ulit. Edit na naman. Final na talaga. Final na. Patawarin. So, yan. So, binigay kasi yung historical rates. Historical rate, tsaka yung year-end rate. So, sabi niya, yung rate daw, nung June 30 ay 1 baht is equal to 1 peso. 1.5 baht is equal to 1 peso. Tapos nung December 31, 2019, 2 baht is equal to 1 peso. So dahil historical rate dapat yung gamitin mo sa goodwill, so 3M na baht divided by 1.5, makukuha mo si 2M. Nagtagal pa tayo dyan, hindi naman yung relevant. Charot lang. Oo, di ba doon tayo na-stuck sa mga irrelevant? Kaingay. Wait lang, nag-chat si Ma'am Bergie. Dead ma sa basher. Narinig niyo pa ako? Nandiyan pa kayo? Okay. Nakita ko pa kayo nag-react. Okay na yan. So, tapos na tayo. Tapos na tayo sa pag-translate. So, again, pag nag-translate tayo, balikan nga natin yung kanina. Ito. Translation of FS. Ito. So, tapos na tayo dito sa second bullet. Sabi natin, pag nagta-translate tayo, meron tayong dalawang consideration. Iti-test mo kung yung currency ba, yung functional currency ba is a currency ng hyperinflationary economy or not. So, sabi natin, kapag hindi naman ganun yung case, meron tayong dalawang option. Closing rate method, tapos temporal method na na-discuss na natin in details. Kailan gagamitin si closing rate? Sabi natin kapag independent. Temporal kapag dependent, kapag parehas. Philippine peso, Philippine peso. So, tapos na tayo kapag ang case ay not a currency of a hyperinflationary economy. So, eto na lang yung naiwan natin na topic. What if yung functional currency daw is the currency of a hyperinflationary economy? So, sabi ko kanina yung hyperinflation, ibig sabihin, sobra na yung inflation. Diba? Like, hindi na siya normal. Yung sa atin ay 12 ba? 12% or 7? Hindi ko alam. Or 14? Basta doon pa lang yung range, normal pa yon. We're not that high, sabi ni BBM. Kasi siya yung high, di ba? Charot lang. Recorded na naman na pala to. Miss Pagwagan, nagre-raise ka? Miss Pagwagan? Crystal. Sino nga ulit yung tatlong sa class nyo? Yung tatlong haring nagsidalaw. Na ano ni Jesus, charot lang.
Yung tatlong malapit na rin naman. Tatlong Adventist. Tatlong Adventist. Sino nga yun? Sino nga yun yung tatlong Adventist sa inyo? Hoy. Si Dugang Simopya. Wait lang, kailan ko i-note. Si Dugang. Wait lang BRB. Dugang. Highest to sa exam si Dugang, di ba? Di ba? Kung pina-ireg ko kayo, edi sana. Hindi kayo nasisave ni Charot. So, punta tayo dito. Pag-aaralan natin ngayon, yung financial reporting sa hyperinflationary economies. Napag-aralan na natin kanina yung non-hyperinflationary. Yun na yung CRM and temporal. So this time, punta na tayo, what if merong hyperinflation sa isang economy? So sabi dyan, oops, issue, diba? Makita niyo yan? Oops, issue talagang atake natin dyan. So yan. Ang sabi natin, pag-aaralan natin ay hyperinflation. Yung word na hyper, dinugtong siya doon sa inflation. Kaya hyperinflation. Maglilib ako, kailangan ko ng camera. Nababother ako na nakaano yung camera ko. Babalik ako. Legit. Babalik ako. Entire screen 2. Wait lang wait. Nagre-reload yung screen ko. Nakita niyo na yung screen ko? Nakita niyo na yung screen ko, guys. And may camera na ako sa wakas. Bakit? Bakit niyo nakita? Reconnect. Okay na. Nawalan pa ako ng internet, di ba? Nawalan pa ako ng internet. Sobrang. Okay na, nakikita niyo na yung screen ko. Nakikita niyo na yung screen ko, di ba? Sobrang dali na lang yung discussion natin, di ba? Kumpara sa Buscom. Kumpara sa Gauran. Nagre-raise ka ng hand, Gauran. Napindot lang po. Napindot lang, sir. Told ya. Hindi naman napindot ng luha mo yan, di ba? Sana. Mag-agree nga kayo, mas madali yung topics natin nung nilaktawan na natin si si consolidation. Mas nagigets niyo ba to? Mas nagigets niyo ba yung discussion natin dito? Mas madali to, di ba? Kumpara doon sa Yung sagot doon, yes na yes, mas madali to. Pero yung nagigets niyo ba? Hindi ko lang sure. Ewan ko lang. O yan, si yes na naman kayo. Recorded yung pag yes niya dyan. Tapos, pag nag-quiz na naman, hiyaw-hiyawan na naman kayo pag nakatawa kayo sa theory, di ba? Madali lang to, promise. Sobrang dali na lang nito. So, punta tayo dito. Sabi natin, hyperinflation, ibig sabihin, sobra na yung inflation. Like, hindi na siya normal. And anything na sobra is nakakasama.
Papangit ka, banding, hindi nag-background music. Kanina pa ako naghihintay. Cancel na. Okay na. So, punta na tayo dito. Inflation. Ano daw yung inflation? So, sabi dyan, medyo common sense naman na to, di ba? Inflation, yun yung nararanasan natin. Di ba? Nararanasan natin lahat. So, sabi dyan, inflation is the decline in the purchasing power of a given currency over time. So, di ba, naranasan nyo nung mga bata tayo, yung Royal, tag-12 lang. Nung bata tayo, di ba? Akala mo, ilang taon na siya. Di ba, natatandaan nyo yun? Like, nararamdaman nyo ba yung pagbabago ng prices? Yung sigarilyo dati, piso lang yung isang stick. Pasawa ako mag-hit dati. Charot lang, gano'n. Recorded na naman. Yung gin nasa ano lang, 40 plus lang. Ngayon, 70 something na. Di ba? Nararamdaman niya siya. Hindi man sa mga ganong bagay, pero in any case, feeling ko ramdam niya siya. Pamasahe, bigas na 20 pesos. Pero NFA yung bigas. Kulay dirty white. Charot. So yun yung concept. Bumaba yung purchasing power ng given currency over time. So yung 100 pesos mo, yung nabibili ng 100 pesos mo nung 2000, hindi yan yung mabibili ng 100 pesos mo today. Ganun yung concept. Bumaba yung purchasing power niya. Yung kakayahan na, yung pwedeng mabili ng certain currency over time, bumababa. So yun yung inflation. Medyo gets naman natin yan, di ba? Nagmamahal yung prices, kaya yung capacity ng pera mo na bilhin yun, medyo mababa na. So ganun. Sabi niya, inflation can also be attributed to the increase in the prices of commodities. So yun, pag tumaas na yung prices ng commodities, malamang, konti na lang yung mabibili ng pera mo. Huwag natin yan, laktawan na natin yan. Okay, note na lang yan. So yung price changes, di ba nagbabago nga yung prices? Price changes can be, pwede daw general, pwedeng specific. So hindi naman na yan relevant. Sige na, pag-aralan na natin. Pag general, Consumer Price Index or General Price Index. Napag-aralan niyo dapat yan sa economics. Di ba? Sabi ko pag-aralan natin, pero ni-refer na naman sa ibang subject. Pag specific, yung rule ng demand or supply, dapat napag-aralan niyo din sa economics. So ang summary, laktawan natin. Sobrang galing. Sobrang galing. Di ba ayaw niyo sa mga ganang teacher, yung dapat alam niyo na yan. Pero apply muna natin siya this time para mabilis tayo. So, napag-aralan natin ano yung inflation. In simple term, bumaba lang yung value ng pera. Yung nabibili mo before, hindi na siya same ng pwede mong bilhin ngayon, di ba? Ganun yung concept. So, sabi niya, yun na yung inflation, di ba? So, kailan naman merong hyper? So, this time, meron ng hyper sa unahan ng word na inflation. Kailan hindi na normal yung hyperinflation? So, sabi niya, meron daw indicators ng hyperinflation. Number 1, sabi niya, the general population prefers to keep its wealth in non-monetary assets or in a relatively stable foreign currency. Amounts of local currency held are immediately invested to maintain purchasing power. So kapag ganyan daw yung case, mas preferred na nung general population na na i-keep yung yaman nila sa mga non-monetary assets, ibig sabihin sa properties, sa land, sa equipment, anything na hindi pera. 'Di ba kasi wala nang value yung pera. So, ba't ka pa mag-i-invest doon? Ay, bakit ka pa mag-keep ng pera? So, instead na pera, mga non-monetary assets na yung kinikip nila. So, kapag na daw yung case, indicator na daw yun ng hyperinflation. Tapos sabi dyan, the general population regards monetary amounts not in terms of local currency, but in terms of a relatively stable foreign currency. Prices may be quoted in that currency. So, sabi dyan, syempre hindi nyo na-gets, di ba? So, gawin natin example yung Venezuela. So sa Venezuela, nakaka-encounter sila ng hyperinflation. So yung Venezuelan Bolivar, kung tamang pagkakaano ko, na-research niya ba? Wala na siyang value, as in sako-sako, yung 10 sako na Venezuelan Bolivar or isang sako, parang mabibili mo doon. Candy na lang sa kanila, ganun. So as in wala na siyang value, kailangan magdala ng sako-sako na pera para lang makabili ka. Dahil ganun yung case, wala nang value yung pera nila, yung currency nila. Most transactions na ginagawa nila, naka-USD na, naka-convert na siya sa mas stable na currency. So kapag ganun yung case,
hindi niya na ginagamit yung local currency sa pag-transact, indicator na rin daw siya ng hyperinflation. Tapos, sales and purchases on credit take place at prices that compensate for the expected loss of purchasing power during the credit period, even the period is short. Ang sabi lang dyan, yung mga pagbenta and pagbili, meron ng nakalagay na sa agreement na dahil sa sudden movement nung hyperinflation, kailangan kung magka-loss man dyan, i-cover mo. Ganun na siya. As in, ganun naka-strict yung transactions. Sa bawat pagbili, bawat pagbenta, kahit short lang yung period, di ba hyperinflation nga, sobrang bilis ng pag-move nung taas baba, nung rates, di ba? As in, sobrang taas na. So sabi ganoon, meron ng mga agreement, meron ng contract, valid contract na magsasabi na kapag nagka-loss dito, kahit sa ganyang kaikling period, i-compensate mo ko for those losses. So yun, indicator din yun ng hyperinflation. As in, sobrang play safe na yung mga tao. Tapos interest rates, wages, and prices are linked to price index. So pag-aralan niyo ano yung price index, pero yan lang yan, number 4 concept. Price index is, nasa economics kasi yan general price index. So yan. Tapos, the cumulative inflation rate over 3 years approaches or exceeds 14%. So kapag yung inflation rate sumobra na ng 100% or malapit na sa 100%, indicator na daw yun ng hyperinflation. So paki-research, ilan tayo ngayon? So parang last time na sinabi na sa more than 10 lang tayo, more than 10. So mataas na yun para sa developing country, pero hindi pa siya ma-consider as hyperinflation. Mataas na yun, yung 10. Pero hindi pa siya ma-consider as hyperinflation. Kasi yung hyperinflation nga, malapit mag-100 or nagsobra na sa 100. So wala pa naman tayo sa case na yon. So tama si BBM na we're not that high. Oops, issue, sino yan? The Who, si Nechite. Yan talaga yung purpose ng mukha sa project niyo. Kasi gagamitin ko kayo ng example. Nagets niyo na ba? Bakit may mukha? Kaimoy, kapangit naman ng pag-surname basis. May na-applyan lang yan yung mga surname basis. Kagaya sa akin, Robles, kasi Ercas to, diba? May na-applyan lang yan. Pero for the sake ng kay Krisha, let's call her Madam Krisha. Kalimutan niyo muna, hindi niyo muna siya ka-level today. Para sa sake ng discussion, hindi niyo muna siya ka-level today. She's no longer the Krisha, you know. Krisha ba? Krisha, di ba? Krisha Kaimoy. Wait lang, verify ko lang. Krisha. So yan, hindi mo na siya si Krisha ngayon, hindi siya ordinary na Krisha. Let me introduce to you, Madam Krisha. Para sa sake ng illustration natin. Nagigets niyo, hindi siya si Krisha, hindi lang siya ordinary Krisha. She's now Madam Krisha. Bakit? Kasi naka-ergonomic chair siya. Diba? Bakit? Sign of wealth. Ergonomic chair. Charot lang. Lang ganun. So yan. At sa example natin na to, ito si Madam Krisha. Again, si Madam Krisha siya. So, kunyari, ano bang business ni Madam Krisha? Ano yung business niyo sa story niyo doon sa project niya na? NAC. So, yun. Kunyari, si Madam Krisha ay, ano ba? Ano magandang business? Kung magtatayo ka ng business mo, Madam Krisha, anong business mo? Dali nga, magbigay nga kayo ng business. Hoy. O sige, wala na lang siyang business. So dati, eto, si Krisha dati, kahirap niyo kausap? Sobrang hirap niyo kausap. Papa face to face, online, grabe. Para akong Kunyari yan, si Madam Krisha. Kunyari siya si yung dating basurera, ngayon, milyonarya. Parang ganun yung atake niya. So dati, basurera si Madam Krisha. Tapos naging milyonarya siya, di ba? May puhunan. Ganun yung atake ni Madam Krisha today. Kaya Madam, kasi nga, hindi na siya yung dating Krisha. Ano na siya,
Milyonarya na siya. So let me introduce to you, Madam Krisha. So anong kwento ni Madam Krisha? So dahil nga milyonarya na si Madam Krisha, one day, dahil sa sobrang init sa Mindoro, dahil mas marami pang bading kaysa sa puno. So yun. Nainitan siya. Pumunta siya ng Venezuela. Venezuela ba to? Venezuela ba to? Wala kasi akong kausap. For a while, kailangan ko talaga i-verify yung slide ko. Okay, that's Venezuela. So, nainitan si Madam Krisha. Sabi niya, shit. Ay, hindi niya sinabi yung shit. Hindi niya sinabi yung shit. Sabi niya lang, grabe yung init. Sabi niya ganon. So, nag-decide siya. Pupunta siya sa, nakita niyo naman, sobrang Latina niya dyan, di ba? So, pupunta siya sa isang Latin country. Venezuela, di ba? Home for beauty pageants. So, yan. Si Madam Krisha, dahil na-bored na siya sa buhay niya, syempre, dati nung basurera pa siya, dami niyang gimmick, dami niyang ginagawa. Gusto niya nang magliwaliw sa buhay, pumunta siya ng Venezuela. Eh si Madam Krisha, hindi nag-research bago siya pumunta doon. Hindi niya alam na merong hyperinflation sa Venezuela. So, ano next na nangyari? So, nung nasa Venezuela na siya, nakalimutan niya daw magdala ng shampoo. So, yung favorite brand niya ay Palmolive. Kita naman sa hair. Ay, hindi niya hair yan eh. Ergonomic hair yan eh. Kita naman sa hair, kumikinang-kinang ina, di ba? Yung hair niya. Sakit lang yan. May mapapatawag talaga sa SAS. Piling ko lang. So yan, pumunta siya ng Venezuela para magbakasyon. Tapos, sobrang excited ni Madam Krisha, nakalimutan niya yung magdala ng shampoo. Kasi ganda ng hair, oh. Kita niya yan. Sobrang Latina. So yan, nakalimutan niya magdala ng shampoo. Ano gagawin ni Madam Krisha? Alam hindi siya maligo, diba? Sayang yung ganda pag hindi maliligo. Tapos, hindi pa updated yung pera ko dyan sa slide, oh. Halatang last year ginawa. Tapos, sabi ni Madam Krisha, eto na legit na yun, sabi niya, shit na malagkit. Sabi niya, yung dala kong pera, Philippine peso. Baka sampalin ako ng tendera pag ito yung binayad ko sa kanya. Sabi niya, ganon. Sabi ni Madam Krisha. Diba, nasa Venezuela nga siya. Tapos yung dala niya mga pera, yung milyon-milyon niya na Philippine peso. So, anong gagawin ni Madam Krisha? Nagpapalit siya sa bangko ng Bolivia. Sabi niya, hello bang. Sabi niya, eto yung 1,000, pakibigyan mo ako ng, pakipalit sa akin yan ng Venezuelan money. Kung ano tawag doon. Bolivar nga tayo. Sabi niya yun, ganon, sabi niya. Tapos, to her surprise, binigyan siya ng 3 sako. 3 sakong pera. Sabi sa kanya ng bank, yan yung katumbas ng 1,000 mo. Underrated pa ngayon 3 sako. Dapat mga 20 pesos lang yan yung value niyan. Pero yan, kunyari, theoretically, binigyan siya ng 3 sako. Pinampas sa kanya. Pero hindi walang violating na ganap. Walang violence. Binigay sa kanya yan yung 3 sako na pera. Equivalent daw kunyari ng 1,000 pesos niya. Tapos, anong gagawin ni Madam Krisha? May sasakyan. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Madam Krisha? Dahil may nakikita kayong sasakyan. Bumili siya ng sasakyan. Gamit yung 1,000. O, ipapadeport kita, Marlouis. Gamit ng sasakyan na to. Kahit wala kang sasakyan, hindi. Sarap lang. So, yan. Ang ginawa niya, so meron na siyang pera. Sabi dyan, may araw, di ba, sasakyan. Sumakay siya sa sasakyan. Sasakyan niya yan, di ba? Sobrang weighty ni Madam Krisha. Pumunta siya na ibang bansa, kasama niya yung sasakyan niya. Yes, ganun yung case. Kasama niya yung sasakyan niya.
Pero nakalimutan niya magdala ng shampoo, di ba? Nakalimutan niya magdala ng shampoo, pero may dala siyang sasakyan. So, pumunta siya doon. So, yan. Pumunta siya doon, dala niya yung sasakyan, pumunta siya ngayon sa supermarket. Pumunta siya sa supermarket. Adi, meron na siyang pera ha. Dala-dala niya yung, kailangan niyang gumamit ng sasakyan. Kasi nga, 3 sako yung pera. Imagine mo, paglalakarin mo si Madam Krisha, meron siyang bit-bit na 3 sako na pera. Kaya niya ba yun? Nakaano ba yun? Nakakaganda ba yun? Hindi, di ba? Hila-hila niya yung 3 sako na pera. Hindi yun nakakaganda. At ang gaga dyan, di ba? Naka-high heels, naka-rebanded yung buhok, tapos hila-hila mo yung 3 sakong pera papuntang supermarket. Hindi yun nakakalatina. So yun, dala niya yung sasakyan niya, nandiyan sa likod yung pera. Siyempre hindi natin ipakita, di ba? Nandiyan yung pera, pumunta siya ng supermarket. Pagdating niya ng supermarket, pagdating niya ng supermarket, anong nangyari? Bumili na siya nung shampoo, tapos sinisingil na siya nung cashier. Bakit tayo mag-play? Ayaw mo mag-play. Ayaw mag-play. Sinasabotahe talaga ako. Ayoko na. Ayoko na. Ayan. So, sinisingil na siya. Sinisingil na siya ngayon nung cashier. Sabi nung cashier, asan yung bayad mo? Siyempre, hindi ganun yung sinabi ng cashier. Latin country yun, di ba? Asan yung bayad mo? Hindi yung sabi ng cashier. Sabi ng cashier, hindi ka rin alam. Basta sinisingil na siya. Tapos, yan. So yan, bakit ganun yung reaction ni Madam Krisha? Kasi, naiwan niya yung pera doon sa car. Kaya nung sinisingil siya, taranta-taranta si Madam Krisha. Hindi niya alam kung saan niya hanapin yung pera. Naiwan niya nga sa car eh. Kaya di ganun yung ganap. Aligaga si Madam Krisha. Sabi niya, Diyos ko po! Diyos ko po! Sabi niya ganun. Tapos, di taranta-taranta si Madam Krisha. Binalikan niya ngayon yung parking lot kung saan niya iniwan yung kotse niya at yung pera. Pagdating niya doon, na sir. Wait lang, di ba tayo tapos? Di ba tapos yung kwento? Main character ka dito. Minsan lang ito mangyari. So yun, pagdating niya doon sa parking lot, alam niyo kung ano nabutan ni Madam Krisha? Kasi kukunin niya nga yung pera, di ba? Naiwan niya. Ang nabutan ni Madam Krisha, tada, nakita niyo yung kotse? Psh, ganun. And it goes, ganun. Ganun yung nangyari sa kotse. Nawala yung kotse, be. Pagbalik niya doon sa parking lot, wala na yung kotse. Medyo ganda lang dyan si Madam Krisha, pero katanga-tanga siya. Iniwan niya yung susi ng kotse. So natanga yung kotse. Pero to her surprise, nandun pa rin yung 3 sakong pera. Like legit. Pagdating niya doon sa parking lot, nawala yung kotse, nandun pa rin yung pera. 'Di ba? Ang galing. So, ganyan yung case ng hyperinflation, no? Napansin nyo, number 1, yan yung number 1. The general population prefers to keep its wealth in non-monetary assets. Diba? Instead daw ng pera, pipiliin na nila yung non-monetary assets. So dito, mas valuable yung kotse ni Madam Krisha kaysa sa pera niya na 3 sako. Kasi yung pera na yan na 3 sako, equivalent lang yan sa 1,000. Pero yung car, syempre, as in yan, walang kwenta yan sa kanila. Yung 3 sakong pera. So diyan, pinapili sila pera or sako. Pera or kotse. Tinanga yung kotse, iniwan yung pera. So ganyan yung case kapag hyperinflation. Pero question, may na-realize lang ako. Alam niyo ba bakit sa Venezuela yung setting ng story natin? Hindi sa Philippines? Alam niyo ba yan? Bakit nasa Venezuela? Maliban sa walang hyperinflation sa Pilipinas. Kasi alam niyo ba, kung Philippine, yung setting ng kwento natin, gahaman ng mga Pinoy.
Tanga yung kotse, patay yung pera. Try natin, palitan yung kwento. Philippines to. Sa slide ko, wala yung pera, wala din yung kotse, promise. Ganun tayo kagahaman, di ba? Kaya, yun yung lesson. Kaya wala yan sa Philippines. Number 1, wala tayong hyperinflation. Number 2, hindi siya applicable sa atin. Yung number 1 na yan, hindi yan applicable sa atin. Kasi pag Pinoy yan, pag Pinoy yung magnanakaw dyan, tapos may tatanga-tangang Pinoy, parang magugulat ka kapag iniwan yung pera. Halagang 1,000 pesos, iniwan yung pera. Parang matutuwa kahit si San Pedro sa kanya, di ba? Ano lang, for real lang tayo dito, di ba? Pag Pinay talaga yan, tanga yan parehas. Tanga yun ha, may white, tanga yan parehas. Walang maiwan-iwan dyan. Ayan, may nag-send sa GC. Penis naman. Dead mo muna sa basher. So yan, nagas nyo na yung concept ng hyperinflation. So ganun siya ha. Kapag merong hyperinflation, like wala nang value yung pera, halos wala nang value yung pera, tapos mas pipiliin ng mga tao yung monetary assets. Non-monetary assets pala. So yun, dahil napaliwanag na natin ano yung inflation, ano yung hyperinflation, punta na tayo sa method na gagamitin sa pag-translate ng hyperinflationary economy. Sabi dyan, number 1, ito yung rules. Sabi niya, if the functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, yun yung nasabi ko kanina, syempre ito na yung case, di ba? Yung NOT, yun yung CRM and temporal. The entity's financial statements are restated first in accordance with PAS 29 before they are translated under PAS 21. Wait lang, hindi nyo yun magiget syempre. After restatement, in accordance with PAS 29, all amounts shall be translated as at closing rate. So ang idea lang dyan, wala nang distinction sa lahat. Walang distinction sa lahat, as in closing rate na lahat. Pero sabi dyan, merong sinasabi sa bullet number 1, di ba? So yan yung i-discuss natin. Tayo. Eto. Restatement procedures. So sabi niya, should be stated in terms of the measuring unit current at the balance sheet date. So formula daw para makuha si inflation adjusted balance, 'di ba? Affected nga siya ng hyperinflation. So kunin mo muna si inflation adjusted. I-adjust mo muna yung balance based sa inflation. So para makuha daw 'yon, item times GPI current over GPI applicable. So medyo hindi niyo pa yan magigets. Mamaya sa illustration may gets niyo siya. So again, ito yung formula para makuha yung inflation adjusted balance. Item times GPI current over GPI applicable. So sabi niya, historical cost financial statements. The statements are made by applying the general price index. So ito, kapag monetary items, pakitandaan, hindi daw siya i-restate. Kapag non-monetary items carried at fair value, ano ba yung RV? Fair value, revalued talaga to. Revalued yung R, and then market value yung MV. Balikan ko tong, feeling ko RA yan, revalued amount. So yan, monetary items as non-monetary items carried at fair value, revalued amount, monetary value, not to be restated. Medyo basic yan. Kapag non-monetary items carried at cost, restate daw using GPI historical. So kailan relevant yan? Ito yan, no? GPI applicable. So item times GPI current over GPI applicable. So yung GPI applicable dyan, ito yung mga tinutukoy nila. So kapag monetary items, wag nang i-restate. Kapag non-monetary items carried at fair value, hindi na rin i-restate. Pero kapag non-monetary items carried at cost, gamitin daw si GPI historical. So yung GPI applicable dito, si GPI historical. Assets and liabilities linked by an agreement, gamitin daw si agreed GPI. Kapag SEI, kapag yung mga income and losses items, gamitin si GPI average. So medyo hindi niyo magigets, malamang.
unless mag-example tayo. So dito, meron tayong tinatawag na monetary gain or loss, also called purchasing power gain or loss, or restatement gain or loss. Ganyan. So meron tayong things to note. Yung monetary assets, lahat ng monetary assets, purchasing power loss. Kapag monetary liab, purchasing power gain. Parang ang concept kasi, kapag merong hyperinflation, it's better na magkaroon ka ng liability kaysa magkaroon ka ng asset. Kasi yung assets mo, bababa yung, di ba, bababa yung purchasing power. So yung asset mo, technically, bababa yung value. Pag ang hawak mo puro asset, as the time goes by, bababa lahat ng value niyan. So magkakaroon ka ng loss. Pag hawak mo ay utang, bababa yung value. 'Di ba? Ano yung implication nun? Bumaba yung value ng utang mo, gain. So again, kapag ang hawak mo asset, tapos merong hyperinflation, 'di ba, bumababa yung value ng mga value ng pera. So kapag asset, pag bumaba yung value, meron kang purchasing power loss. Kapag liabilities ang hawak mo, bumaba yung babayarin mo, meron kang purchasing power gain. So medyo dapat yung mindset mo lang dito, dapat gahaman ka. Pag nakaranas ng hyperinflation ng Pilipinas, mangutang ka ng mangutang. Tapos mong bayaran. Joke lang. Advice from ACPA para sa advanced accounting. Pag merong hyperinflation sa Pilipinas, mangutang ka ng mangutang. Yun, para magkaroon ka ng purchasing power gains. Imagine mo, kunyari nang utang ka ng 100,000 ngayon, tapos gastusin mo agad, tapos nagkaroon ng hyperinflation, tapos yung value na lang ng 100,000 na utang mo, parang 5,000. O, diba? Diba ka? Paldo. Kaya yun yung sinasabi, meron kang purchasing power gain. Pag monetary asset naman, so by analysis, pag mas malaki yung monetary asset mo kaysa sa monetary liab, meron kang net monetary asset position or net purchasing power loss. Pakitandaan niyo yung mga abbreviation na yan. Kapag mas mababa si monetary asset kaysa sa monetary liab, meron kang net monetary liab position or net purchasing power gain. Nandiyan lang rin naman sa mga names nila. Ay, ayoko na. So yan, translation procedure na nabanggit na natin kanina kapag non-hyperinflationary economy, 'di ba? Yun yung CRM and temporal. So focus tayo sa what if merong hyperinflationary economy. So sabi diyan, all items are to be translated using the closing rate. So sobrang basic niya na. Kapag merong hyperinflation, wala nang sense na gagamit ka ng iba't ibang rates, puro closing rates na. Tapos hence, if you are translating using the same rate, walang translation gain or loss. Pakitandaan yan, baka matanong sa theory. Kapag ang tinatranslate mo ay currency ng hyperinflationary economy, tinanong ka, merong translation gain or loss, ang answer ay false, di ba? Kasi sabi natin, kapag ang tinatranslate mo ay hyperinflationary economy, no translation gain or loss. Kasi nga, lahat naman sila ito transfer mo using closing rate. So dahil walang difference sa rates, walang translation gain or loss. Sagutin natin to. Sagutin natin ito. Ito yung problem. Last problem and then tapos na tayo as far as I know. Or gusto niyo mag-discuss pa tayo na accounting for hedging, derivatives and hedging transactions? Kaya niyo ba yan? Uy, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba yung inyong mga mind? Okay. Sige. So, ito na. Last example para sa last topic natin. And then, ano na natin. Mag-i-story na kayo na, and with that, 2025 comes to an end. Tapos, background music. Charot lang. Hindi pa yun. May pa lang. Hindi. I-wrap up na natin yung afar. Tapos na tayo. So, yun. Sabi dyan, Pinoy company operates in a hyperinflationary economy. So, first word pa lang, nakita niyo na hyperinflationary. Tapos, ginamit mo CRM, temporal. Ihulog ka talaga kita mula sa second floor.
Labas ka nga muna, be, tas tulak kita doon. Recorder. Tapos nabalita, teacher, nanulak na estudyante mula second floor. Ganun. So, eto, be careful kung yung sinasolve nyo ba ay currency ng hyperinflationary or not. Kapag hindi siya currency ng hyperinflationary, either CRM or temporal. Pero kapag currency ng hyperinflationary economy, syempre gamitin mo si restate and translate method. So, paano gawin si restate and translate method? Eto siya. First step, sabi niya, kunin mo 'di ba si inflation adjusted balance. Yun ay item, so yung account, times GPI current, times GPI applicable. So basahin natin. Given yung mga accounts, etong share capital binigay kung kailan siya in-issue. 'Di ba? Tapos binigay din si general price index. So noong 2015, 100, 130, 150, 240, 300. Sabi niya, the property, plant, and equipment were purchased on December 31, 2017. And there is a 6 months inventory held. Tapos, the non-current liabilities were alone raised on March 31, 2019. Question is, the total assets after adjusting the hyperinflation, tinanong magkano yung RE, magkano yung RE. Sagutin natin siya. So ganito, pakatandaan ganito mag-translate kapag merong hyperinflationary economy. Si PPE, unahin natin si PPE. Anong sabi diyan sa problem? Paano daw kunin si inflation-adjusted balance? Item times GPI current over GPI applicable, di ba? So, eto si item, 900 times GPI current. Saan nakuha yung 300? Yung 300 ay nakuha nung, syempre, 2019. Ito ay December 31, 2019. So, ang current dyan, ang GPI current ay etong 300. Alam nga ng 2019 ngayon, ang current mo yung 100. Diba? So, yun. Current ay 300 para sa 2019. Kung ano yung year na sinusolve mo, yun yung kunin mo na GPI. So, dahil 2019 daw yan, December 31, 2019, kunin mo si 300. So, 900 times 300 over, paano nakuha si 150? Saan ang galing si 150? Saan ang galing si 150? Galing dito sa other info. Kasi yung equipment daw ay binili nung December 31, 2017. So parang dyan, sa hyperinflationary economy, magti-trace ka lang kaya naganap yung transaction. So yun yung tinatawag na GPI applicable. So yung PPE kasi, non-monetary items carried at cost. So kunin mo daw si GPI historical. So ang GPI historical, syempre, nung December 31, 2017, kaya nakuha si 300 over 150. So, 900 times 300 over 150, makukuha mo si 1,800 baht. Makukuha mo si 1,800 baht. Next, inventory. Anong gagawin ka inventory? Siyempre lahat, parehas ang numerator nila kasi GPI current naman lahat ng numerator, magkakaiba lang sila sa denominator. So, 27 times 300 over 270. Paano nakuha si 270? Paano kaya nakuha si 270? Paki-guess nga. Base lang rin yan sa other info. Base lang yan sa other info, ha? Paano nakuha si inventory? Paano nakuha yung 270? Kung titignan mo, walang 270 dyan, di ba? 100, 130, 150, 240, 300. Pero bakit 270 yung ginamit natin? Wala siya sa list. Anyone? So 7 divided by 100. Saan ang galing yung 100? Pares kayo ni Miss Balderas. Saan ang galing yung 100? Noong 2015, 27 divided by 100, yung GPI noong 2015. Pasagot nga pa, guess. Piga-pigain nyo muna yung utak nyo today. 27 divided by 100. 27 nga lang yan. And then divided by 10, bakit? O, force balance. 10%? At saan ang galing yung 10%, Jeannie? Ooh, wanna rock like Jeannie. Like Jeannie. Saan ang galing yung 10%, Jeannie? Kagaling mo. 27 times 10%, so 70.
I-base niyo po dito sa ano, i-base niyo dito sa other info, given na other info. Okay, sagot? Ano sabi dyan? Sige na, spill ko na nga yan. So yan. There's a 6 months inventory held. Ay, hahabol pa talaga siya. At sineryoso mo talaga yung 10. Christine, sineryoso mo talaga yung suggestion ko na 10, no? Saan ang galing yung 10 na yan? Ito na nga yung solution, no? 240. Kasi 6 months mo lang daw na held yung inventory. So, kunin mo si average nung dalawang accounts. Dalawang GPI. So, kunin mo si GPI ng 2018 kasi carry-over lang daw siya ng 2018 na held daw siya ng 6 months. So, 240 plus 300, 240 plus 300, divide mo siya sa 2 para makuha yung average. That's 270. Yun yung relevance ng sinasabi na there is a 6 months inventory held. So, dahil 6 months mo lang siyang na-held, na-carry-over siya from previous year, divide mo lang siya sa 2 para makuha mo yung average. Kasi ang applicable sa kanya from 2018 to 2019. So, 240 plus 300 divided by 2, that's 540 divided by 2 is 270. Pag kinuha mo yan, ang inflation-adjusted balance niya ay 3,000 baht. So, item times GPI current over GPI applicable. So, parehas lang sila lahat as in sa numerator. Sa denominator lang sila magkakaiba. Pagdating sa cash, nakita niyo dyan, monetary items not restated. Cash is a monetary item, di ba? So, monetary items not to be restated. So, dahil monetary item si cash, not restated, so magre-remain yan at 350 baht. Yung share capital, paano nangyari yan? So, 400 times 300 pa rin si numerator, pero ang denominator niyan ay 100. Paano nangyari yung 100? Kasi sabi sa problem, ay may sagot na pala yung total assets. Total assets ay 5,150 kasi 1,800 plus 300 plus 350. Yan yung total assets niya. 1,800 plus 3,000. 3,000 pala yun. 1,800 plus 3,000 plus 350. So that's 5,150. Answer natin number 1, total assets after daw ma-adjust. Adjusted amount pa lang yan ha. Inflation adjusted balance pa lang yung kinukuha natin. So number 1, 5,150. So yung proceed tayo sa share capital. So times 300, again same lang lahat ng numerator nila kasi ang ginagamit natin ay GPI current. So GPI current na 300 over 100. Paano nakuha si 100? Saan ang galing yung 100? Siyempre dito, yung GPI ng 2015. Bakit 2015 yung ginamit natin? Kasi sinabi diyan sa problem, issued nung 2015. So dahil issued siya ng 2015, edi diyan ka. 2015. Tapos, pakitandaan yung retained earnings ay balancing figure lang. Kaya nilagay ko diyan balancing figure. So, pagpunta tayo sa non-current liabilities, not restated. Pakitandaan nyo na lang yan. Current liabilities, not restated. So, ang second question is, magkano daw yung RE noong December 31, 2019? So, para makuha si RE, di ba sabi natin balancing figure lang siya. So, 5,150 asset equals liabilities plus equity. Yun yung accounting equation, di ba? Asset equals liabilities plus equity. So, yung asset mo, 5,150 based sa computation natin number 1. Meron kang total SHI na, ilan ang total SHI mo? 1,2. Ito, share capital. 1,2. Tapos meron kang total liab na 1,2. So, di ba, asset equals liabilities plus equity. So, in other formula, pwede mong gawin asset minus SHI minus total liab, makuha mo yung pambangga na, yung balancing figure na RE. Kasi si RE ay part pa rin ng, SHI, di ba? Part pa rin ng shareholders equity si RE. So yan, 5,150 na total assets, minus mo si SHI, na kulang pa, di ba? Kasi wala pa yung RE. Minus mo si total liab, lalabas si 2,750 na RE. Inflation adjusted pa lang yan, 2,750. Solve nyo na lang mamaya using accounting equation.
Again, yung accounting equation, third year na kayo, asset equals liabilities plus equity. So, na-solve natin si asset at 5,150, tapos si she, 1,2. Pero kulang pa yan kasi wala pa dyan si RE, di ba? Tapos si total liab, 1,2. So, para mapalabas mo yung kulang dun sa she, deduct mo lang sila lahat kasi i-add mo to, di ba, para makuha mo si total asset. So, pag binaliktad mo, i-deduct mo siya para mapalabas mo si kulang na RE, 2,750. Tapos, ang next question, yung retained earnings daw, assuming the following exchange rate. Anong sagot? Anong sagot dun? Anong sagot dun? Sagutin nyo nga yan. Ano yung gagamitin? Ano yung gagamitin kapag after, di ba, after ng inflation adjusted balance, ano na yung gagamitin na rate? Di ba sabi natin, isa na lang yung gagamitin na rate? Ano yung rate na yon? Ano yung rate na yon na gagamitin natin after ma-adjust? After natin magawa to, tong inflation adjusted balance. So pag nakuha mo na lahat ng balances, nag-balance na siya dyan, ano na next na gagawin mo? I-multiply mo siya sa closing rate, di ba? Sabi natin, sa restatement procedure, hindi nyo na natandaan. Ito, hyperinflationary economy. All items, kapag after mo magawa yung inflation adjusted balances, lahat na ng items, translate mo na siya using closing rate. So, sagutin nyo yung tanong number 3. Magkano daw yung balance ng RE? Assuming the following exchange rates. So, hanapin nyo lang yung closing rate ng 2019, di ba? Asa na kayo? Ang sagot? Ang sagot? Ano ang sagot? Uy, anong sagot? Ang sagot nyo? A daw, sabi ni Jeannie. Ano rank with Jeannie? 4812. Mamaya, malalaman natin ang sagot. Pero for now, meron akong additional question. Sabi niya, does Pinoy company have net monetary liability position or gain or net monetary asset position or loss? Pakisagot nga yan. Diba sabi natin, kapag mas malaki yung liability over asset, merong net monetary liability position. Kapag mas malaki yung asset over liability, meron tayong net monetary asset position or loss. Kasi nga, yung asset, kapag bumaba yung value, bababa yung value ng asset mo. Pero yung utang, pag bumaba yung value ng pera, bababa rin yung utang mo. So, meron kang gain. Anong meron siya dyan? Net monetary asset or net monetary liab? Medyo titig approach lang yan. Pag unang tingin, masasagot niyo na. Anong meron siya? Net monetary liab or net monetary asset position? Ano yung mas malaki? Asset or liab? Anong mas malaki? O yung galit ko, dahil hindi ko kayo maramdaman. Yun yung final na sagot. Anong meron siya? Net monetary asset or net monetary liab? Anyone? Uy, titignan niya. Yan, naputol na naman yung recording mo. Anong meron siya? Guys, net monetary asset kasi, correct, net monetary asset kasi, yung asset niya ay 5,150, yung liab niya ay 1,2 lang. So pag sinagot mo yan, net monetary, charot lang. Di ba pati ako na ano? Nakakaiya. Recorded. Nakakaiya, recorded. Nadali niya ako doon. Nakakaya naman yun. Ngayon pa tayo nagkamali, di ba, na-recorded. So, ang sagot natin ay, pakasama ako, ang sagot natin ay, datang hindi nag-review ng presentation, no? Ang sagot ng majority ay, including me, asset daw. Pero, based sa
Based sa, ano nga ta? Based sa sagot, ang sagot ay layab. Bakit layab? Kasi ang hinanap natin ay monetary, di ba? And alam nyo, alam dapat natin na yung monetary lang dyan ay yung cash, di ba? So yung inventory and PPE, yes, total asset is 5,150. Be careful. Diba? Pati ako nadamay. Pati sa sarili ko yung sabi ko yan eh. So yan. Ang hinahanap lang ulit natin, di ba, net monetary asset, net monetary liab. Ang hinahanap lang natin ay monetary. So ang monetary lang dyan sa lahat ng assets ay cash. So ang monetary asset lang talaga natin ay 350. Ang monetary liab natin ay 1,2, 500 plus 700. So meron tayong net monetary liab position or gain na 850. Paano kayo lulusot yan ngayon? Na nagkamali ako. Normal lang yan guys, kahit CPA na nagkakamali na. Nagkakamali ba? Ito lang. Normal lang yan. Diba? Kaya nga naintindi ko yung mga pagkakamali niya eh. So 850. Yan na lang yun pinaka-takeaway natin, pinaka-key takeaway natin. Pag tinanong kayo magkano yung net, kung meron ba siyang net monetary asset or net monetary liability position, tandaan nyo, pick up nyo lang yung monetary amounts. So yan, translation procedures, again, sabi natin, kapag hyperinflationary economy, after mo makuha si inflation adjusted balance or si IAB, multiply mo na lang lahat sa closing rate. So dito, ang answer natin sa number 3 ay A. Kasi 2,750 na RE na nakuha natin kanina as a balancing figure, multiply mo siya ng 1.75 na closing rate ng December 31, 2019. So 4,812.50. So yan na yung coverage ng finals. So yung final exam nyo, right from the start hanggang dito. Pero yung quiz nyo next week, dito lang, sa diniscuss natin ng 2 meetings. Foreign currency transaction, tapos translation ng FS. Sige, bago natin i-end tong class, mag-recall lang tayo ng mga napag-aralan natin. Start tayo ng foreign currency transaction. Yung foreign currency transaction, again, nag-a-arise lang siya kapag merong transaction si Philippine entity sa foreign entity. Tapos, para masabi na foreign currency transaction, dapat yung transaction nila denominated by foreign currency. Kung kunyari nakapag-transact si Philippines sa US entity, dapat yung transaction denominated in USD. Kasi kung Philippine peso din yun, dito yung kayo sa problem, walang foreign currency transaction doon. Hindi kayo mag-account ng gains or loss. Tapos sabi natin, sa foreign currency transaction, merong 4 na relevant dates: ordering date, transaction date, balance sheet date, and settlement date. Doon sa ordering date, basic accounting, wala pang entry. Pero doon sa transaction date, doon ka mag-entry ng first, tapos balance sheet date, meron ka ulit entry. So pagitan ng dalawa, merong gain or loss. Tapos pagitan ng balance sheet date and settlement date, merong gain or loss. So para ma-determine kung gain or loss, i-assess mo anong type ba siya ng lang. So yun, i-assess mo anong type ba siya ng transaction. Sabi natin, kapag importing transaction, meron tayong exposed liab. Kasi pag nag-import ka, ikaw yun ang utang. So sa importing transaction, pakimonitor kapag tumaas yung spot rate, tataas yung liability. So meron kang loss. Kapag importing transaction, kapag bumaba yung exchange rate, bababa yung utang mo, meron kang gain. Tapos sabi natin, ano ba yung kukunin mo? Buying spot rate or selling spot rate? Sabi natin, balik rin lang, di ba? Kapag buying yung transaction, kapag importing, kunin mo selling spot rate. Kapag selling yung transaction or exporting, kunin mo si buying spot rate. So, ganun. Ganun lang siya. Tapos, sabi ko last time, para hindi kayo mahirapan sa pag-entry-entry, gumamit kayo ng alternative solution. Magkano ba yung utang mo? Magkano ba yung accounts payable mo or accounts receivable mo nung transaction date? Magkano na siya nung balance sheet date? Magkano na siya nung settlement date? Tapos monitor mo lang yung movement, tapos tanongin mo yung sarili mo, masaya ka ba or malungkot? Diba? Ganun yung ginagawa natin. Last meeting. And then, proceed tayo dito sa translation ng FS. Sabi natin, nag-a-arise to kasi merong foreign operation. Kapag meron kang foreign operation,
pag kinumbine yung financial statements or kapag kinonsolidate, kailangan